New Jordan Luka 2 highest basketball shoes, mabibili lamang sa halagang 3,199. I-click lang ang link sa comment section. Ang Boston Celtics ay muling bumalik sa NBA Finals sa pangalawang pagkakataon sa loob ng 3 taon. At tiyak na umaasa silang magiging mas maayos ang resulta kaysa noong nakaraan. Natalo ang Celtics sa Golden State Warriors sa 2022 NBA Finals kung saan nagkaroon sila ng 2-1 lead sa serye, ngunit natalo sa huling 3 laro at nagtapos sa 6 na laro. Marami sa mga pangunahing player na nasa finals team noong 2022 ay nananatili pa rin at isa sa kanila si Jason Tatum na itinuturing ang pagkakataong ito bilang isang ikalawang tsansa matapos ang pagkatalo noong 2022. Ito ay labis para sa akin at kami na natutunan sa karanasang iyon na nasa finals at sa pagkakataong ito iba na ang sitwasyon, sabi ni Tatum. Malinaw na nandoon na kami dati at nabigo kami. Isang magandang pagkakataon na makapasok muli sa finals. Hindi palaging may ikalawang tsansa, kaya talagang tinitingnan ko ito bilang isang ikalawang tsansa at sinusubukan naming gawing simple ang mga bagay hanggat maaari. Nahihirapan si Tatum sa kanyang efficiency sa serye laban sa Warriors noong 2022 kung saan nag-shoot lamang siya ng 36.7% mula sa field at sa close-out win ng Golden State sa Game 6, nakapagtala lamang siya ng 13 points sa 6 of 18 shooting mula sa floor. Ngunit sa kasalukuyang dominanteng postseason run, mas maganda ang shooting ni Tatum kaysa noong 2022 habang nag-a-average ng 26 points, 10.4 rebounds at halos 6 na assists. Hindi rin niya kailangang magpakita ng sobrang husay para manalo ang Celtics dahil kaya ni Jaylen Brown na makipagbahagi sa offensive load habang sina Derrick White, Drew Holiday at Al Horford ay maaaring tumulong din. Ang karanasang ito para kay Tatum at sa Celtics ay isang pagkakataon upang maitama ang mga pagkakamali noong nakaraan at masungkit ang kampeonato na kanilang inaasam. Ang kanilang kaalaman mula sa nakaraang finals ay nagbibigay sa kanila ng mas matibay na pundasyon at mas mataas na kumpiyansa sa kanilang laban sa finals ngayong taon. Speaking of NBA Finals mga kaibigan, sa kanyang unang buong season kasama ang Dallas Mavericks, si Kyrie Irving ay nakatulong sa pagdala ng team sa isang 50-win season at sa pagpasok sa NBA Finals. May mataas na antisipasyon para sa kanilang harap-harapang laban kontra sa isa sa kanyang former team, ang Boston Celtics, kung saan ang kampyonato ay nakataya. Mahaba ang naging daan patungo dito muli, kaya't pinahahalagahan ko ang bawat hakbang na nagawa at lahat ng tao na tumulong sa akin na matuto. Talagang hinamon ako nito sa isang tamang paraan upang maging mas mahusay bukod pa sa paghamon ko sa aking sarili, sabi ni Irving. Mayroong isang magandang panahon ng pagninilay-nilay nitong mga nakaraang ilang araw. Iniisip na hindi lamang ang nakaraang ilang taon, kundi pati na rin ang aming mga nagawa sa season na ito sa napakaikling panahon at kung paano namin pinagtibay ang lungsod ng Dallas at ang aming mga tagahanga. Pakiramdam namin ay suportado kami ng buong mundo sa pagsubok na ito, paliwanag ni Irving. Pinahahalagahan at ipinagpapasalamat ko ang lahat na kailangan kong pagdaanan at ang lahat ng pinagdaanan ng aking mga teammates sa team upang makarating dito kasama ko. Kaya maganda ito. Si Irving na naglaro ng 2 season para sa Celtics noong 2017-19 bago sumama sa Brooklyn Nets upang makasama si Kevin Durant ay itinuturing ang kanyang panahon sa Boston bilang isang magandang pagkakataon upang makagawa ng mga espesyal na bagay, ngunit ito ay naputol dahil sa personal na mga dahilan. Nakita niya ang halaga sa kanyang panahon sa Celtics. Nagkaroon ako ng magandang oras sa Boston, natutunan at lumago bilang isang tao, sabi niya. Tungkol sa kanyang natutunan mula sa kanyang panahon sa Celtics, binibigyang kredito ni Irving ang kanyang panahon sa organisasyon sa pagtulong sa kanyang pag-unlad bilang isang leader pagkatapos sa kanyang panunungkulan sa Cleveland Cavaliers. Isang bagay na tinitingnan ko mula sa aking panahon sa Boston at sinabi ko na ito sa nakaraang ilang taon na tila itinatago ito sa ilalim ng basahan, paliwanag niya. Ang pinakamagandang bagay na natutunan ko mula sa Boston ay ang pamamahala hindi lamang sa aking mga emosyon, kundi pati na rin sa araw-araw na aspeto sa pagiging leader ng isang team o isa sa mga leader. Ang pagkakaroon ng mga batang teammates sa paligid mo na may kanilang sariling mga layunin ay nangangahulugan na kailangan mong matutunan na ilagay ang malaking larawan na ito sa hinaharap. Ang natutunan ni Irving mula sa kanyang panahon sa Boston ay tungkol sa pagharap sa mga hamon at pamumuno.
Isipin mo lang ang paglipat sa isang bagay patungo sa iba. Ang pag-aaral kung paano mag-move on at bitawan ang nakaraan ay mahalaga, sabi niya. Maaari kang maparalisa nito kung hahayaan mo ito. Inaamin ni Irving na bilang isa sa mga elite player ng NBA, isang sitwasyon na may mga mahuhusay na player na hindi pa naipanalo ang championship ay magre-resulta sa pagkuha niya ng patas na kritisismo. Sa tingin niyang mas maraming detalye ang maaaring lumabas pagkatapos niyang magretiro. Palagi akong tinatanong tungkol sa Boston mula nang umalis ako at sinusubukan ng mga tao na malaman kung ano talaga ang nangyari, sabi ni Irving. Muli, sa tingin ko ang buong kwento ay lalabas marahil kapag nagretiro na ako o kapag nararapat na. Hindi ko inalala ang pagkuha sa malaking bahagi ng sisi pagkatapos ng ilang taon. Bilang isa sa mga pinakamahusay na player sa mundo, alam kong kasama dito ang patas na kritisismo. Nang higit pang nagmuni-muni sa kanyang panahon sa Celtics, naramdaman ni Irving na maaaring binigyan siya ng kaunting higit pang pag-unawa para sa mga personal na bagay na kanyang hinarap noong panahong iyon. Binigyang diin niya ang pag-mature na kinakailangan bilang isang taong pumasok sa NBA sa edad na 19-year-old na inaamin na wala siya sa kanyang pinakamahusay na sarili sa Boston. Kaunting higit pang pag-unawa ang maaaring naibigay sa akin, lalo na sa pagtingin sa aking hinaharap sa panahong iyon bilang isang tao, paliwanag ni Irving. Alam ko na minsan sa sports, ito ay tungkol sa end goal at resulta, ngunit tayo ay mga tao pa rin sa huli ng araw. Wala ako sa aking pinakamahusay na sarili noong panahong iyon. Kapag binalikan ko ito, nakikita ko ito bilang isang panahon kung saan natutunan kong bitawan ang mga bagay at pag-usapan ang aking mga emosyon. Pumasok ako sa liga sa edad na 19, hindi alam kung paano maging isang young guy. Ang buong pamumuhay na ito ay itinapon sa akin at inaasahan akong gumawa ng mga kahangahangang bagay, ngunit nais ko lamang na magpatuloy na mag-develop bilang isang tao. Kapag inilagay ko yon sa unahan, makikita mo akong umuunlad ngayon, kaya maganda ang pakiramdam. Iniwan ang mga young player tulad ni Jason Tatum at Jaylen Brown at ilang mga tao sa team tulad ni Al Horford o kahit si Marcus Smart na na-trade na. Nagkaroon kami ng magandang oras upang mag-bonding at dumaan sa ilang mahihirap na panahon, hindi lamang sa court, sabi ni Irving. Sa kanyang panahon sa Celtics, sina Tatum at Brown ay nasa mga unang yugto pa sa kanilang mga karera at nakita niya ang malaking pag-unlad mula sa kanila mula noon. Ibig kong sabihin napabuti sila ng husto, sabi niya. Nagkaroon sila ng ilang All-Star Games mula nang umalis ako, ECF MVPs. Wala akong masasabi kundi pagmamalaki para sa mga taong iyon sa kanilang mga nagawa. Iniwan ko ang maraming mabuting aral sa kanila, sinubukan kong magbigay ng maraming payo habang nandoon ako at pati na rin nang pumunta ako sa Brooklyn at lumipat sa Dallas, sabi ni Irving. Basta't maari kong palawigin ang isang kapatid sa kapatid na relasyon sa kanila, ipaalam sa kanila na nasa likod nila ako anuman ang mangyari. Ang basketball na ito ay magiging kompetitibo at maglalaban kami, ngunit sa pagkakakilala sa kanila bilang mga tao, sila ay talagang espesyal na mga tao kasama ang iba pang mga tao na nagkaroon ako ng pagkakataon na makilala ang organisasyon ng Boston. Sa tingin ko mas mahusay na akong i-consolidate ang aking mga emosyon ngayon o maging aware kung ano ang magiging kalagayan nito. Tinatawag namin ito na animosity, tinatawag namin ito na hate, tinatawag namin ito bilang impyerno sa Boston, sabi ni Irving. May mga tunay na sitwasyon sa buhay na nangyayari sa mundo na mas malaki kaysa sa basketball, ang kompetitibong bahagi sa mga bagay at pagsagot sa mga tanong na yon. Ngunit sasabihin ko, ang huling pagkakataon na nasa Boston ako ay hindi ang aking pinakamahusay. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.